walking with it. Hello everyone, good afternoon. Welcome back to my channel. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Kamusta ang inyong Friday afternoon? Ako, eto, naglalakad tayo dito at pupunta tayo ng palengke. Ayun, so mamamalengke tayo. So, kung napansin ninyo, nandito ako sa isang subdivision. So, first time ko lang dumaan dito, guys. Tignan ninyo yung kalsada. O, diba? So, ayan. Diba? O, malinis. Ano yan? Mga apartment, condo. So, nakita naman ninyo, guys, ang linis ng paligid dito. O, diba? So, bongga. So, punta tayo sa market. Ito na yung market. Ito yung shortcut. Lakad tayo doon. Ay, I hope na may daan na. So, tahimik lang naman dito, guys. Napakaganda. Kung iisipin mo, peaceful talaga. Kaya gusto ko dito. Pero mukhang walang shortcut. Puntang market. Ang tagal ko na dito pero hindi ko alam yung daan. Okay. So, sarado. Church. Ang dead end niya. Church. O, diba? Ano to? Jesus Christ of Latter Days. Ano siya? Day Saint. Adventist. Tama ba? Di ko alam. Anyway, so walang daan. So lalakad ulit tayo papunta doon para magpunta sa market. Kasi galing ako pagpapagupit ng hair. So, ayan, nakita naman ninyo. Tapos, pupunta tayo ng market. Hindi ko alam kung may daan dito papuntang market. Pero may nakikita ko kasi itong market na to eh. Anyway guys, so ayun. Ano bang chika ko sa inyo? Ang chika ko sa inyo for today ay kailangan lang talaga magtiwala ka lang talaga sa mga ginagawa mo sa sarili mo, no? So sa everyday, alam mo yun, dapat confident ka. Dapat huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi dati, alam nyo guys, naalala ko nung nag-start kami dito mamuhay sa Thailand. Grabe yung pinagdaanan kong pagsubok. Yung time na hindi mo alam yung lahat after. Tapos hindi mo alam na kung paano ka, saan ka kukuha ng income, saan ka magtatrabaho, yung mga tipong ganun. Ang dami. Sobra. Tapos, nagpasalamat na lang ako kasi may nagtiwala sa amin na, alam mo yun, tayo na tinulungan kami kung paano kami maka-move on sa buhay. Kasi nga, di ba, parang si mama, hindi ko makakalimutan yun. Pinautang niya ako ng 20,000 baht. Naloka ako, 20,000 baht, guys. So, malaki yun. So, ito na yung market. So, dito ka pala sa shortcut, dito ka papasok. Tapos, papuntang market. Tapos yun, tapos binayaran ko siya nung nagkatrabaho ako, unti-unti, 5,000, 5,000. Pero, alam mo, grabe. As in, wala siyang, hindi siya yung nag-iisip na baka hindi namin siya bayaran, yung mga tipo na walang ganun, mga Mars. O, diba? So,
Ang bait. Kung sa Pilipinas yun, ako po. Sorry ka na lang. Ganon. So, yun. So, nandito na tayo sa market, guys. Sa market, marami kang mabibili dito. Kaya lang, syempre, madaming tao. At hindi ko alam kung okay lang ba yung camera. Ayun. Mini market, parang talipapa sa atin. Everyday maraming tao. Every afternoon. Ang palengke dito, tuwing afternoon lang. Alam nyo guys, maraming pagkain sa Thailand. Marami kang mabibili. Sari-sari, iba-iba. Hindi ka magugutom. Tapos ang mura. Alam mo yun, yung may 100 ka, sobra-sobra na. May 20 ka, panalo na. Ayun. Kaya masaya ako. Okay? So, nandito na tayo sa market. Siyempre guys, maraming fruits. Hindi nawawala ang mga fruits. Ayan. May avocado. Okay? Guava. At kung ano-ano pang mga fruits. Pagkain. Barbecue. Salad. Fish. Hot dogs. Sarap yan. Hot dog. Salad. Ito masarap yan. At madami pang iba. Siyempre guys, ang bibilin natin ito. Dito tayo bibili. So, nakabili na tayo ng food. Ang nabili ko ay, ayan, at may shake. Diba? So, yon. Alam nyo ba guys, dati hindi ko afford bumili ng food. Charot. Totoo, yung nagsisimula ako dito, syempre nawalan kami ng pera. Yung pera, tinitipid. Alam mo yon, na hindi ka pwede basta-basta bumili ng pagkain na gusto mo kasi kailangan mo siya tipirin. Dahil hindi mo alam kung paano ka kikita. Yung mga first namin dito, nung ex ko ha. Tapos, yung ex ko nakakaloka. Kasi, bukod dun sa, naghihirap na nga kaming dalawa, nagpasunod pa siya ng isa pa. So, naloka ako. Tapos, nagpasunod pa yung isa, nagpasunod pa ng boyfriend niya. E di lalong naghirap kami. Hindi naman, yung sumunod yung boyfriend niya, in fairness naman, medyo okay na yung life namin noon. Pero nung tatlo kami, grabe. Kasi sumunod nga siya na, alam mo yun, na hindi pa kami okay. Kaibigan yun ng ex ko. Tapos, sumunod sila dito sa Thailand. Tapos, hindi kami okay yung sitwasyon namin. Actually, hindi ko nga siya kilala noon masyado sa Pilipinas kasi na-meet ko lang siya once. Tapos, ayun, naloka ako. Tapos yung pera namin, sobrang alam mo yun, tipid na tipid talaga. So, yung 1,000 namin, nakinikita doon sa sa service na ginagawa namin, yung parang pakiyawan. Ang isang hilera lang naman nun, parang 5 piso. So, kumikita lang kami ng parang
1,000 a week. Ganun. Pagkatapos grabe, ang hirap. Kasi kailangan mong tipirin yung pera. So yun talaga guys, hindi kami basta-basta bumibili ng yung gusto namin, yung pwedeng kainin. Kumbaga budgeted siya for the a week. Ganun. Yun yung naging buhay namin noon. Kung ikukumpara mo naman sa buhay ngayon, syempre sobrang layo na. Kumbaga parang hindi naman sa pagyayabang. Mula yung naging content creator ako or naging vlogger ako, hindi ko na nararanasan yung kapos na kapos ka sa pera. Kasi meron ng extra. Alam nyo guys, hindi ko recommended ang Thailand para pumunta kayo dito o sige magturo kayo. Hindi eh. Kasi ang trabaho dito, no work, no pay. So, hindi sa lahat ng oras laging may trabaho. Pahirapan pa maghanap ng trabaho. Hindi ka basta-basta makakapasok sa eskwelahan. So, maswerte lang talaga ako sa buhay. Kasi yung trabaho kong yan, mula yung nagsimula ako hanggang ngayon, doon lang naman ako. So, pangalawang trabaho ko yan dito. Actually, hindi pala pangalawa, pangatlo. So, yun. Tapos, pag no work, no pay, kamusta naman? So, magsisimula ka magtrabaho ng May, half of the month ng May. Sasahod ka ng katapusan ng May, kalahati sa sweldo mo. Pagkatapos, sa June, July, August, September, tapos na yung midterm. So, wala kang sahod ng October. Tapos yung October, sa November ka pa magbabalik ng trabaho. So sa madaling salita, wala kang sahod ng 2 buwan. Ang huling sinahod mo, yung September 30. Tapos ang sasahod ka na sa November 30 or January 1st. Pagkatapos, makukuha mo na yung sweldo mo sa December 1st. Kaya hindi ka makakauwi kasi paano ka uuwi? Wala ka naman pera. Kung sumahod ka, syempre, baon ka na sa utang kasi hindi ka na nakabayad ng bahay mo. Or nangutang ka na pambayad ng bahay. Diba? So, ganon. So, magiging November, December, tapos, hindi ka talaga makakauwi. Kasi wala kang pera. So, kung may pera ka man, syempre mag-New Year, di ba? So, bigay mo na lang doon sa family mo. Tapos nasahod ka ng December 30, ayun na yung pan-New Year nila. Yung pang-Christmas. So, mag-Christmas ka na tama lang makapagsimba ka, tama lang makapagluto ka ng konti. Kasi wala din naman celebration ng Christmas kasi may pasok naman yun sa school. Tapos, pagdating naman ng January, February, March, hanggang March 30 lang, kasi 9 months lang, hanggang March 15, tapos makukuha mo yung sahod mo ng March 30. So, ayun na yung gagastusin mo for January, March, April, May. Buong April wala kang sahod. March, konti lang. Tapos sa May 30 pa. Di ba? So, ayun yung dahilan kung bakit hindi ka uuwi. Kasi wala kang pera. Ayun yung totoo. So, kailangan mo tipirin yung pera na meron ka. So, gano'n lang. Gano'n kasimple. Ayun yung totoo. Kaya yung naging vlogger ako, in fairness, hindi na ako kinakapos. Miski pa paano, meron na ako. Hindi naman gano'ng kalakihan, pero hindi ka na nawo-worry na baka wala kayong trabaho. Survive lang talaga, guys. Ganon ang magiging buhay. So, survive mo lang. So, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi ako nagkakasakit. At, ayun, nakakaraos na. At nakakain mo na yung mga gusto mong kainin. Ayun. Ganon ang buhay. Kaya dapat lagi ka lang matyaga, lagi ka lang masipag. Ganon. Ay nako, kung alam lang ninyo. Ang hirap. Pero laban lang, di ba? So, yun. So,
Maraming salamat syempre sa mga sumusuporta. Maraming salamat sa tumutulong. Yun guys, God bless you and more power. Kaya sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. At nandito na tayo sa bahay. At magme-merienda na ako ng bongga-bongga. Adios! Ingay. Bye for now.